Good morning po sa inyo lahat. So, we are the group 5. Ang topic po ngayon ay using open-ended tools in facilitating language learning. So, open-ended tools or productivity software application are ICT tools which help the teachers and the learners make their learning complete, efficient, encouraging, and meaningful. So, means open-ended tools na po yun ay mga ICT tools, mga ICT application like yung mga apps na mga ginagamit natin like presentation, Google, word processors, Google Docs, etc. So, para maka-create ang isang teacher at ang mga student ng meaningful na learning at maging effective ito sa iba, sa mga tuturuan and sa mga kapwa students natin. So next, characteristic in the context of language teaching where teachers to number one is create learner-centered classroom and make instruction personalized. So ang open-ended tools makakatulong yun sa atin, sa mga learners, para makakreate ng mas maayos na pagtuturo sa mga bata. And then, number 2 is facilitate student productivity. So, meaning is, para mas mapadali ang pagkatuto, mapadali yung kanilang pag-aaral. So, the open-ended tools ang ginagamit doon. And then, new learn technologies. So, sa paggamit natin ng open-ended tools, tayo nakaka-discover ng mga iba't ibang application na nagagamit natin sa ating pagtuturo. And then next is go global or go beyond what you do not know. So go global is open-ended tools na matulong yun para maka-learn pa tayo or maka-gain pa tayo ng new knowledge sa iba. Di ba pag sa ICT, mga application ng ICT, marami tayong nakakapagubilo through online. And mas marami tayong nalalaman about the cultures, belief, sa kanilang mga language or etc. And then next is book blogging or web blogging. So, blogging yun yung mga text, hindi yung blog na nakikita natin usually for today's blog, mga ganun. So, blogging yun yung mga text lang na it contains information na nakakatulong sa atin para matulong pa tayo lalo. So, and then, go digital to help level up the language learning experience for students. So, meaning is, ang nakakatulong ang ICT sa atin para mas mag-level up yung pagkatuto natin, yung mga experience natin para sa mga student natin na matuto sila. And then collaborate with other educators and students. So collaborate, meaning is ICT is nakakatulong siya para tayo makipag-ugnayan para sa mga iba, sa other educators, sa mga student para matuto. Kasi halimbawa, pinagsasama sa mga ideas ng iba, doon mas gumaganda yung isang ideas ko na ibang ideas ko. Then, next is use web chat to share and stay updated and
field. So, web chat, para din siyang messenger na kapag ka dito, nakakapag-send post videos, hyperlinks, or other information. So, nakakatulong. And then, connect with like-minded individuals through media tools. So, kapag lang din doon, nakakonect tayo sa iba through online tools. And then, introduce project-based learning. Example ng project-based learning is a teaching method where students gain knowledge and skills by working on engaging real-world projects that address complex challenges and problems. So, project-based learning is yung makakagain tayo ng knowledge through real-world situation. Like, katulad ng camping. So, sa camping, matututo tayo ng survive, makipag-cooperation sa iba. So, then, build positive digital footprint. So, build positive digital footprint, nakakapag-build tayo or ng positibong pananaw. And then, code as it is based literacy at how the student writing skills. So, writing skills na pinipagabilis yung sa ating agency. So, yung sa true writing skills is through online tools sa Google Drive. And then, innovate to explain their learning toolbox. So, mas nakakapag-innovate tayo. And then, keep learning. So, ayun. Mas marami, through ICT tools, mas marami tayong natututunan. So next is letter A, using word in scaffolding student learning in a language classroom. So scaffolding is a way of giving support sa students habang natututo sila ng bagong lesson. Malaking tulong ang Microsoft Word sa language classroom. For example is, pwede gamitin ng teacher ang Word para maglagay ng comments and highlights yung mga important parts. Siyempre, nagagamit din ito ng students in drafting, editing, and organizing their ideas. So basically, Word is a tool that helps teachers and students sa buong learning process. Next is letter B, using presentations in teaching language skills. One of the helpful open-ended tools is presentation software like PowerPoint or Canva. Through this, students can create their own visual and audio presentations. Kaya mas nagiging creative and engaging yung learning. So, presentation is nakakatulong para ma-develop ang communication skills, confidence, and creativity ng students. So next po natin is the productivity software. Ang productivity software po ito ay isang programa na ginagamit upang mas mapadali at maging mas maayos ang paggawa ng mga document, presentation, at iba pang mga gawain sa pag-aaral at pagtuturo. Nakakatulong ito sa pagpapadali ng trabaho ng guro at estudyante. Halimbawa ng productivity software is Microsoft PowerPoint. Dito gumagawa tayo ng mga presentation or lesson slide. Meron tayong Excel o paggawa ng mga talaan ng marka-markado ng estudyante. Next natin is the Microsoft Word. Microsoft Word is ang software na ginagamit sa paggawa at pag-edit ng mga documents. Madalang gamitin para sa pagsusulat ng salaysay, paggawa ng lesson plan, at paggawa ng mga worksheet. Halimbawa, gamit ng guro sa paggawa ng lesson plan or gamit ng estudyante sa paggawa ng essay or report. Receive for her business or for school. So, yung Microsoft Word Docs, isa siyang tool or kasangkapan sa paggawa ng mga documents
MS Word, pwede ka gumawa ng mga greeting card, ng mga thank you card, ng mga uri, ng imbate, gamit yung MS Word. So dito, halimbawa, card ng pasasalamat sa isang kaibigan na tumulong sa'yo sa isang project. So the third one is the gift tag. Ginagamit ng MS Word para makagawa ng mga maliliit na tag na nakasabit dun sa regalo na may nakasulat na mensahe o pangalan. For example, is from Rielen to Jen Jen. So gano'n. The next one is the recipe card. So dito, pwede kang gumawa ng mga recipe card na maaaring print or gamitin bilang memorial sa pagluluto or bilang magiging way mo or yung susundin mo kung paano at kung ano sa kung ilalagay mo sa pagluluto. So place card is ginagamit siya sa handaan kung saan yung bisita na kung saan nandito yung pangalan ng isang tao kung saan siya po. The last one is the certificate. So ginagamit yung MS Word para makagawa ng mga certificate ng mga pagkilala tulad ng certificate sa pag-aaral o yung mga pagsasanay. So next one is the Microsoft Excel. So ito, ayon kay Sharma 2017, ang Excel is nakakatulong sa mga students or sa mga professional na negosyante sa kanilang pagsusuri ng mga data and mga calculations. At nagpapakita ito ng mga graphs and charts. So for example, sa estudyante, maaaring nila gamitin yung Excel para gumawa ng mga graphs sa iba't ibang subjects. At makita nila kung saan sila magaling and kung ano yung kailangan nilang pagpupusan. So sa mga professional naman, maaari nilang gamitin yung Excel para sa pagtataya ng kita or mga gastos nila buwan. So para sa mga negosyante, pwede nilang gamitin yung Excel para mag-analyze ng benta ng kanilang marketing strategies. So sa kabuuan, yung Excel is isang napakahalagang kasangkapan sa pag-organize, sa pagsusuri at pagpapakita ng mga datos na makatulong sa mas madaling pag-unawa at paggawa nila ng mga desisyon. So next is Microsoft PowerPoint. So ano pag sinabi natin Microsoft PowerPoint? So it is a slide-based presentation tools that as part of Microsoft Office, it can be used teaching of the student as a way by creating slideshow. So sinasabi lang dyan na isa ang Microsoft PowerPoint na kung saan pagdating mo ng mga PowerPoint presentation na maaari mo siyang i-edit. And then, ginagamit din siya sa, para mas madaliin, ang Microsoft PowerPoint ay, pwede mo siyang gamitin sa paggawa ng mga PowerPoint presentation na pwede mong i-edit. And then, hindi mo gagamitin ng ibang software. And then, ang advantage niya ay, lalo na sa ating mga student and sa mga guro, malaking tulong yung Microsoft PowerPoint dahil mas naitulong nila ng ayos yung kanilang mga lesson at nakikita nila visually yung presentation. So the last one is advantages and disadvantages of using Microsoft PowerPoint in teaching. The advantage is that PowerPoint helps teachers present lessons more clearly. It keeps lessons organized because of the built-in templates and tools. Teachers can also edit, add, or reuse slides easily without needing another software. On the other hand, there are also disadvantages. Sometimes there can be equipment failure, like when the system does not work. Another problem is file corruption, which means the file gets damaged and cannot open. There can also be incompatible media, which means some files or systems don't work with PowerPoint. And lastly, the most common abuse is when slides have too much text, are boring, or use too many animations and transitions. In summary, PowerPoint is very helpful for teachers, but we also need to use it properly and carefully to avoid problems.